Charito, afternoon po sa ating lahat. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Salamat sa ating mabuting Panginoon sa araw-araw na pag-iingat sa atin. Amen. Narito tayo, taglay natin ang buhay, kalakasan, kalusugan nagmumula sa Kanya. We enjoy the blessings and favor of God. Amen. Salamat sa Kanyang kabutihan. Ano pa, sa mga sirkumstansya na naranasan natin sa ating mga buhay, ito'y napagtatagumpayan natin. Dahil siya na nasa atin ay dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Amen? Siya ang ating kalakasan. Kaya napagtatagumpayan natin ang mga sirkumstansya. Hallelujah! Come on, clap your hands to our God. Walakpak natin ang ating kamay sa ating Panginoon. Hallelujah! Salamat po aming Diyos. Dakila ka aming Panginoon. Lahat ko'y sumigaw ng hallelujah. Purihin ka, Jesus. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Karapat-dapat ka sa lahat ng papuri aming Diyos. Hallelujah. Sama-sama natin papurihan at dakilain ang ating mabuting Panginoon. Papuri na nagmumula sa ating mga puso. Come on. Palakpak natin ating mga kamay. Purihin ka aming Diyos. Hallelujah. Dahilan pangako mo'y sa kaibigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang ublihan hanggang matapos ang unos. Palipas ng pagod at luha, di maaaring huminto. Magbukal ng pagsamba sa akin. Tayo lahat, pumuli na natin Diyos. Tuloy ang awit, sigaw ng aking puso, nagtagumpahan. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay hindi magtitigil. At halos malunod na, umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumpa. Inaraw na piling ang langit, kinapos ng liwanag. Itiwala ko'y hindi matitinag. Salamat o Diyos! Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Isig mo ang kublihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto. Pagbukal ng pagsamba sa ating puso. Tayo lahat! Tuloy ang awit, ikaw ng aking puso, nagtagumpay. Pagkat lakas mo ang taglay, tuloy ang awit, tuloy ang daluyan, ito'y walang humpay. Ang ilog ng papuri ay
makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamat. Isan pa! Halina, purihin ang Diyos. Pagpapalag niya sa ating lubos-lubos. Makapangyarihan, siya sa atin ay nagmamahal. Halina, siya ay pasalamatan. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Halina't purihin ang Diyos. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Dakila ka, aming Panginoon! Walang katulad, walang kagayang Diyos! Dapat sa lahat ng papuri. Purihin ka, aming Panginoon. Hallelujah! Salamat po, aming Diyos. Dahil kayo nananaan sa papuri ng mga anak. Nanakila ka, O Diyos. Oh,
kautusan mo, Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sutulang biyaya mo, Diyos. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig, O Diyos, sa iyong kababagan at pagkalinga. Niyakap mo ko sa aking galingan, inibig mo ako nang di kayang umbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang umbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Ang pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, Diyos at mapakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, Diyos at mapakailanman. Purihan, kapurihan, kalwalhatian, Diyos at magpakailanman. Sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, Diyos at magpakailanman. Dakila ka, O Diyos, purihin ka sa amin, tataas ang aking tinig, tatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Purihin ka, O Diyos, purihin ka sa lawin, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Isa pa natin ulitin, pupurihin ka sa awit. Hallelujah. Ka sa awit,
mo'y di mapapantayan. Oh Diyos, hallelujah. Dakila ka, oh Diyos. Hallelujah. Salamat po aming Diyos. Lahat po ng papuri, lahat ng pagdakila at pagsamba ay tanging sa ilang. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabing, Amen. Palakpakan natin ang mabuting Panginoon. Hallelujah! Salamat po aming Diyos. Dakila ka, aming Ama. Tayo po ay makaupo. Praise the Lord. Let's give the Lord a clap of praise. Come on, clap your hands. Make a joyful noise to God. Make His praise glorious, for the Lord our God is awesome. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hallelujah. Isang malakas sa clap offering para kay Lord. Come on, mas malakas pa dyan. Hallelujah. Praise God. How are you today? Are you charito? Yes. Blessed and highly favored? Yes. Do you believe that? Yes. Do you always confess that? Yes. Let's do that today. Everybody say, I am charito. I am charito. I am blessed and highly favored. I am blessed and highly favored. I am a child of God. Let's give the Lord a clap of praise. Hallelujah. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is a beautiful day. I believe that with all of my heart, because this is the day the Lord has made. We will rejoice indeed and be glad. Do you believe that? Yes. The psalmist says, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord than dwell elsewhere. Walang kasing saya ang matagpuan po tayo sa bahay ng Panginoon. For in His presence there is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. Do you believe that? Amen. Isa pang malakas sa clap offering para kay Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Magandang umaga mga kabiyaya doon po sa mga nanonood sa broadcast po na ito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi o anumang oras nyo napapanood ang broadcast po na ito. Ako po si Bishop Emmy. Ito po ang worship online ng The Lord's Community at EMI Community. If you are watching this broadcast for the first time, please like and follow us on Facebook. Over 100,000 people follow us on Facebook. Please join us and experience the difference. When you follow us on Facebook, don't forget to click the Zippers button and turn on your notification. And if not asking too much, and I know it's not, please subscribe to EMI channel at YouTube. Meron po tayong bago sa social media platform para po sa mga kabiyaya po nating TikTokers. Kasama nyo na po si Bishop Emmy sa TikTok. Please follow Bishop Emmy on TikTok para po sa ating nuggets of grace, pira-pirasong biyaya para sa pang-araw-araw na buhay. Please prepare your communion elements because at the end of this message, we will together do a Holy Communion. Sabay-sabay at sama-sama po tayong magkukumunyon. Atin pong idideklara ang bisa at kapangyarihan ng tinapos na gawa ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. Ang katas ng ubas ay simbolo ng kanyang banal na dugo. Sa pamagitan po nito, ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Ang ostya ay simbolo ng kanyang bugbog na katawan. Sa pamagitan po nito, ang ating mga sakit ay pinagaling na, tulad ng nasusulat sa kanyang mga sugat,
tayo ay magaling na. And if you are sick in your body and you are watching this broadcast, I am just letting you know that this is not by accident, this is by God's divine appointment. Because if you're sick in your body, today is your healing day. Can we say that together? Today is your healing day. One more time. Today is your healing day. Naniniwala po kami na ito ang araw ng iyong milagro, araw ng iyong himala, araw ng iyong pagpapala, at araw ng iyong kagalingan. Tandaan, walang imposible sa Diyos. Palakpakan natin sa Lord. Amen. Let me encourage you to worship the Lord with your offering, as it is written, honor the Lord with your wealth. Proverbs chapter 3, verse 9. At the latter part of this broadcast, we will let you know how you can easily give your offering. Palagi ko pong sinasabi ito sa inyo mga kabiyaya. Sana hindi po kayo napapagod ito marinig, dahil hindi naman po ako napapagod palagi ipaalala po sa inyo. Nang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi po pagbibigay ng kontribusyon, hindi po pagbibigay ng donasyon, hindi po pagbibigay ng ayuda, lalo't higit, hindi po pagbibigay ng limos. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay isang pagsamba. Genesis 22 tells us that giving is worship unto the Lord. That is why we ask you, we're talking to you, we ask you to worship the Lord with your offering. Because the truth is, you are not just watching a broadcast, you're worshiping the Lord with us, and giving is an integral part of your worship. The Apostle Paul writes, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. 2 Corinthians 9:7. Palaging tandaan mga kabiyaya, walang maliit na halaga na hindi makakatulong. Lahat ng halaga, maliit man o malaki, ay mahalaga at makakatulong. Ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay dapat bukal sa puso, kusang loob, at hindi napipilitan. Just to say this from our hearts here at EMI, thank you for giving to the Lord. Thank you for joining us online. Thank you for watching. Thank you also for inviting your friends and sharing this grace-filled and life-changing broadcast. Much, much appreciated. Before we dive into the pool of spiritual learning today, just to let you know, bago nagkaroon ng pandemya, taong 2020, we have 6 services here at EMI. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 3 p.m., 5 p.m., and 7 p.m. Over 1,000 people come here in a given Sunday to worship the Lord. Alam nyo naman ang istorya, nagkaroon ng pandemya sa buong mundo at naapektuhan ang maraming tao, ganun din ang maraming simbahang lokal. Ang mabuting balita ay ito, unti-unti na pong bumabangon ang mga simbahang lokal para po sa on-site, face-to-face worship services. Ngayon po'y level 1 na po tayo. Full capacity, mas maluwag at mas maraming upuan. More seats available. Baka naman maisipan mo nang magsimba, mga kabiyaya. Hindi mo ba nami-miss ang mga ganitong pagtitipon? Hindi mo ba nami-miss ang iyong mga kabiyaya? Sana makasama namin kayo muli, isa sa mga worship services dito po sa EMI Center. And if you are near our worship center here at the very entrance of NLEX, Valenzuela exit, Paso de Blas, Valenzuela City, we would like to extend this invitation to you as well. Please join us in one of our 4 services here at EMI, 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., and 3 p.m. Come, join us, and experience the difference. Thank you so much for joining us online. Thank you so much for watching this broadcast. Maraming salamat din po
mga kabiyaya, sa lahat ng naparito sa oras na ito upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. We're going to continue our series on The Bible Explains, Part 57. Today we're going to talk about the unusual blessing. Seeing God's blessing in a different way. What is unusual blessing? How would you know if it is unusual? And how do you describe unusual blessing? We're going to talk about this today, but first, let's commit this to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Thank you so much for you inhabit the praises of your people. It is always with great joy and delight to come together. Father, we commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, and everybody would just simply say, Amen. Let's give the Lord a clap of praise. Come on. Give Him praise. Give Him praise. Give Him praise. Can you say amen? Amen. Unusual simply means uncommon, unfamiliar, unexpected, extraordinary. Sa Tagalog, pambihira. Hindi karaniwan o hindi pangkaraniwan. Anong ibig sabihin kapag sinabi po nating unusual blessing? Di pangkaraniwang pagpapala, pambihirang pagpapala. Minsan sa ating mga limitadong kaisipan, hindi natin maipaliwanag. Nai-enjoy na lang natin, pero pag tinatanong tayo, hindi natin maipaliwanag. Sapagkat natutunan natin, if it amazes you, and you know it's not you, it's grace. Ganyan talaga ang biyaya. Kamangha-mangha at kagilagilalas. Kaya ang tawag dito, amazing grace. There is no other word for grace but amazing. Kaya talagang naa-amaze ka sa amazing grace ng Panginoon. We normally expect God to bless us in usual way. Like iniisip po natin, pagpalain tayo ng Diyos, ginagamit niya po ang mga mabubuting tao, mga mabubuting pagkakataon upang ihatid sa atin ang mabuting pagpapala. Pero kung minsan nagugulat tayo sapagkat hindi naman limitado ang Diyos sa paggamit ng mga mabubuting tao o mabubuting pagkakataon. Kung minsan, kahit hindi masyadong mabuting tao, ay pwedeng gamitin ng Diyos para ikaw ay pagpalain. People not so very good. And sometimes you would consider bad people. God can use bad people to bless you. Surprisingly, I will show you today that even your enemies, God can use your enemies to bless you. Yan po ang magandang matutunan sa araw na ito. Sapagkat ikaw ay itinakda ng Diyos sa pagpapala, hindi limitado ang Diyos para ipahatid sa iyo ang kanyang pagpapala dahil ikaw ay pinagpala na ng ating Panginoon. Give Him praise! Kuminsan ang tawag ng mga tao dito ay blessing in disguise. Ano ba ibig sabihin ng blessing in disguise? An apparent misfortune that eventually has good results. Kumbaga, minsan alam natin yung kasabihang tinapay na naging bato pa. Eto, kabaliktaran. Bato, naging tinapay. So, ibig sabihin, hindi gusto ng Diyos kagatin mo ang bato. Ang gusto ng Diyos, makita mo ang kanyang himala
na kahit bato na, kaya niyang gawing tinapay para sa iyo. Give Him praise! Give Him praise! For example, dahil po sa COVID-19 pandemic, maraming mga tao ang napanghinaan ng loob at ang sabi nila, peste sa buhay. Pero sa totoo lang, may masamang idinulot, pero meron ding magandang idinulot. Kaya nga lang, ang gustong palaging isipin ng tao ay ang masamang idinulot. Meron ding magandang naidulot, ang COVID-19 pandemic. Dahil sa COVID-19 pandemic, mayroon pong mga nawala sa mundo. Yun ang masamang epekto. Meron ding mga nawala sa Panginoon. At meron ding mga nawala sa simbahan. Bago nagkaroon ng pandemya, sila po ay nagsisimba. Nung dumating ang pandemya, hindi na nagsimba. At ang masama, wala na halos ang pandemya, hindi pa rin nagsisimba. Parang nakasanayan na nila ang hindi magsimba. Masamang makasanayan po yan. Bawal po yan sa Bible. Sabi sa Bible, huwag kalilimutan ang pagkakatipon ng mga banal, lalo't na mamalas niyong malapit na ang araw ng kanyang pagbabalik. Ang araw ng linggo ay hindi araw para sa iyo. Sunday is not your day. You have to read your Bible. Sunday is the Lord's day. Hindi po yan pasyal day, hindi po yan family day, hindi po yan laba day. Sunday is the Lord's day. Isa sa masamang epekto ng COVID-19 na sanay ang ilang mga naturingang Kristiyano na hindi na magsimba. Sabi nila, mayroong panganib. Alam nyo ba na mas mapanganib pa ang mga pinupuntahan mong lugar? Ang mga pasyalan at mga lugar na pinupuntahan mo ay mas mapanganib kaysa sa simbahan. Sa simbahan, mayroong proteksyon ng ating Panginoon. Sa simbahan, narito ang presensya ng Panginoon. That is why we always encourage you, bumalik na kayo sa inyong simbahang lokal. Saan man ang inyong local church, bumalik na po kayo. Umattend na po kayo. Suportahan ninyo ang inyong gawain. Mahalin ninyo ang inyong pastor. Mahalin ninyo ang gawain ng Panginoon. Dahil lahat ng paglilingkod natin sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. Gagantimpalaan ito ng ating Panginoon. If you believe that, say amen. Give Him praise for that. Hallelujah. Dahil po sa coronavirus o yung COVID-19 virus, ang iba po ay na-virus sa katawan at hindi nakarecover at namatay. And that is very sad. Yung iba naman ay na-virus sa isip, nasira ang ulo. Kaya nanira ng kapwa, nanira ng kamag-anak, nanira ng kaibigan. Ang iba nanira ng pastor at nanira ng mga simbahan. Masamang virus ang pumasok sa isip nila. Yung iba naman na virus sa puso, naging ganid sa pakinabang at naging mapagsamantala sa kahinaan ng iba upang kumita ng mas marami o maisulong ang sariling agenda. Kaya yung virus na ito, iba-iba ang tama sa tao. Ang iba ay sa katawan lang, ang iba ay sa isip, ang iba ay sa puso. Kaya kuminsan iniisip natin, masama ang naidulot po nitong COVID-19 virus. May panganib pa nga dyan sapagkat ituturing pong itong parang pagtatayo ng bahay sa kinamkam na lupa. Kahit anong laking bahay ang itinayo mo, kung hindi ito nakatayo sa sarili mong lupa, pwede kang paalisin. Tama po ba? Ibig sabihin, dapat isipin mo saan ka tumatayo. Dahil nga po,
Sa ang iba, dahil sa tinamaan ng virus sa isip, ang iniisip ng iba, basta makapagtayo lang. Kahit na sa anong paraan o anong dahilan, makapagtayo lang. Makapagtayo ng simbahan, makapagsimula ng simbahan, makapagsimula ng gawain. Maging maingat po tayo, sapagkat ang pagsisimula ng tama ay mas tama kaysa sa basta makapagsimula. Kailangan hanapin natin ang ganap na kalooban ng ating Panginoon. Can you say amen? Success at the expense of others is like building on sinking sand. You can enjoy it, but it's only for a while. Kaya madalas sinasabi, enjoy while it lasts. Kasi pansamantala lang po yan. Parang nakatungtong po yan sa kumunoy at dahang lumulubog. Dahil ang matibay na pundasyon ay ang bato ng kalooban ng ating Panginoon. Bago ka magsimula ng kahit anumang bagay, ito man ay pansarili, pampamilya, pag-aasawa o hanap buhay, laging tiyakin muna ano ang kalooban ng Panginoon. Dito mo ito itayo. Dumating man ang unos ng buhay, hindi magigiba ang iyong itinayo sa pundasyon ng kalooban ng Panginoon. Can you say amen? While, on the other hand, meron din namang naidulot na maganda ang pandemya. Ang mga binanggit ko sa inyo ay parang hindi maganda para sa iba. Pero pag tinignan natin sa kabuuan ang COVID-19 pandemic, meron din namang naidulot na maganda. Dahil dito, nakilala natin kung sino ang mga tunay na mga kaibigan at kung sino ang mga hindi tunay na kaibigan. Nakita natin kung sino yung mga mananatili sa iyo, maasahan mo, at makikilala mo rin sa pamagitan ng trahedya at sirkumstansya ng buhay, sino po yung kasama mo lang kung mayroon pang mapapakinabangan. Pero dahil po sa pandemya, lumutang yung tunay at yung 295. Para po sa EMI, naging maganda rin ang dulot ng pandemic. Dahil sa EMI, lalong lumaganap ang mensahe ng biyaya. Mas maraming tao, mas maraming lugar, at mas malayong lugar ang naabot ng EMI. Para po sa inyong kaalaman, nais ko pong ipaalam sa mga nanonood sa broadcast na ito, kasalukuyan, meron pong 180 EMI extensions sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po sa pandemya, nagsimula po tayo seriously sa pag-broadcast ng Message of Grace. Nagsimula po tayong mag-broadcast seriously. Kung natatandaan nyo po yung ating 24-day broadcast, wala pong mintis 24 na araw na pagsasahimpapawid. Dahil dito, nagbukas po ito ng opportunity para makonect po tayo sa maraming mga bansa. Dahil po sa ating online class, nagkaroon po tayo ng koneksyon sa 30 international locations. Ibig sabihin, 30 bansa labas ng Pilipinas, mayroon pong opportunity makakonect ang EMI. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sa kalagitnaan ng pandemya, sinimulan po nating patatagin ang vision Full Grace Philippines. Ang buong Pilipinas ay meron pong 81 provinces. Ang vision po ng Full Grace Philippines ay 5 to 10 years. 5 taon pinakamabilis, 10 taon ang pinakamatagal. Pinaniniwalaan nating maabot ang buong Pilipinas ng mensahe ng biyaya. 2 taon pa lang po ang nakakalipas, 2 taon na rin ang pandemya, naabot na po natin ang 40% ng Pilipinas, 32 provinces out of 81 naabot ng mensahe ng biyaya sa pamagitan ng EMI Ministry. Can you say amen? Amen.
Kailan po nangyari ang lahat ng ito? Sa kalagitnaan po ng pandemya. Ibig sabihin, hindi po lahat masama ang naidulot ng pandemya. Meron ding naidulot na maganda. Kung bubuksan lang natin ang ating mga mata, may mga pagkakataon sa buhay natin parang hindi maganda sa unang tingin. Ang payo ko, tignan mo uli sapagkat hindi papahintulutan ng Diyos mangyari ang isang bagay para ikasama mo. Mabuti ang Diyos, ang iniisip niya sa ikabubuti mo dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Amen. Something you lose, something you gain. It is important that you gain more than you lose. Real talk lang, you cannot gain all. That is why you have to make sure that you gain a little more than what you lose. Sometimes, it may look like a setback, but it is not. It is a setup to catapult you into your God-given destiny. Parang akala mo lugi ka, parang akala mo talo ka, pero hindi pa naman tapos. Hindi pa tapos ang Diyos. Remember, all things work together for the good of those who love Him and to those who are called according to His purpose. Romans 8:28. Do you believe that? Amen. Nothing is a surprise to God. He has seen everything from the beginning until the end. Do you believe that? Nakita na ng Diyos ang buong senaryo, ang simula at ang dulo. He is the Alpha and the Omega. Excited tayo sa Alpha dahil simula ng mga magagandang bagay. But you need to keep in mind that God is also the God of Omega, the God of ending. It means may sinisimulan ang Diyos at bumobomba ang ating dugo sapagkat tuwang-tuwa tayo. Pero meron ding tinatapos ang Diyos at kailangan nating maintindihan sa liwanag ng kalooban ng Diyos, sa liwanag ng karunungan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mabuti at ang Diyos ay marunong. You may not understand it at first, but you must learn to trust God's heart that He is so good to be unkind. You have to trust the wisdom of God, that God is too wise to be mistaken. Pag tinapos ng Diyos ang isang kapitulo ng iyong buhay, hindi patapos ang libro. May susunod na kapitulo at laging maganda ang nais ng Diyos sa buhay mo. Palakpakan si Lord. Amen. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang Diyos ang nagbubukas ng pinto, ang Diyos ang nagsasara ng pinto. Ang pintong binuksan ng Diyos, walang makapagsasara. Ang pintong isinara ng Diyos, walang makapagbubukas. God brings people into our lives for a reason in a given season. Sometimes, that season is over. Maaaring ang mga taong ito'y bahagi ng ating kahapon, pero hindi na po bahagi ng ngayon at hindi na bahagi ng ating bukas. Bakit? I cannot explain. Who knows? Who can explain? That is why you have to learn to trust the wisdom of God. May mga taong ibinigay ang Diyos sa iyo only for a season. Pero may ilalagay ang Diyos sa buhay mo for all seasons. Sa lahat ng panahon, magiging kasama mo. Meron pong ilalagay ang Diyos sa buhay mo, makakasama mo lang sa bahagi ng buhay. At pagtapos na ang season po na yan, hindi mo na siya makakasama. Hindi natin may papaliwanag ang maraming bagay, but we need to learn to trust the Lord. Can you say amen? Amen. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. You need to see God in every season of your life. Natatandaan niyo po yung napag-aralan po natin last week. Remember what Joseph said to his brothers? Genesis chapter 50 verse 20. Joseph said, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Nung mangyari ang lahat ng kabit-kabit, sunod-sunod na sipayo
Sa buhay ni Jose, hindi niya pa ito nakikita. Hindi pa niya ito naiintindihan. Pero sa huling bahagi, naintindihan niya na maaring sa una, nilayo ng kanyang mga kapatid na siya'y saktan. Pero sa kabuuan, nilayon ito ng Diyos upang mas marami ang maligtas. Can you say amen? God can bless you in a usual way, and we can easily accept that. But surprisingly, God can also bless you in an unusual way. God can use anything, anyone to bless you anytime. We just need to be ready when God does it. Dapat handa lang tayo kapag ginawa na yan ng Panginoon. A blessing may disguise itself for a moment, but not in the longest time. Kasi bandang huli, mahahalata mo na talaga pagpapala na ito ng Diyos. Bakit? Na-amaze ka na. Remember, when it amazes you and you know it's not you, it's grace. Kaya amazing grace. Can we say amazing grace? Amazing grace. Kahanga-hanga po ba ang biyaya ng Diyos? Palakpakan natin ang kahanga-hangang biyaya ng Diyos. What is unusual blessing? Let me share with you two descriptions of unusual blessing. At least makikita natin ito'y unusual and yet God's blessing. Pagpapala ito ng Diyos. Number one, it comes in unusual ways. Strange, and yet it is God, ang Diyos. Hindi mo agad makita, parang akala mo nagkataon lang, hindi mo maipaliwanag, pero ang kamay ng Diyos, ang nasa likuran ng lahat ng ito, inaayos niya ang mga pangyayari para ikaw ay pagpalain. Tandaan mo, anak ka ng Diyos, walang aksidente sa anak ng Diyos. Lalo na, ikaw ay lingkod ng Diyos. Wala pong dinadala ang Diyos sa buhay mo na hindi po ayon sa kanyang magandang layunin. Walang inaalis ang Diyos sa buhay mo nang walang magandang layunin. Di mo lang maiintindihan sa ngayon. At huwag mong piliting intindihin sapagkat hindi abot yan ng ating kaisipan. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. This is strange and unusual. Yet God used the ravens to bless Elijah. Ginamit ng Diyos ang mga uwak para pagpalain si Elias. God can use anything and anyone to bless you anytime. 1 Kings chapter 17 verse 6. Ang context ng story, nagkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain ng Israel ng 3 taon. Wala na pong makain ng maraming tao at marami ang namamatay ng gutom. Look at verse 6. Ravens brought him, referring to Elijah, bread and meat in the morning and in the evening, and he drank from the stream. Hindi ho limitado ang Diyos kung sinong kanyang gagamitin. Pwede niyang gamitin kahit ang hayop para ikaw ay pagpalain. Natandaan ko pong istorya ng 2 lingkod ng Diyos, mag-asawa. Sila po'y nananalangin ng pagkain dahil wala silang makain sa araw na yon. Ang sabi nila, Lord, kailangan po namin ng pagkain. Pagdilat nila, dumating ang pusa, may dalang tosino. Bakit? Sapagkat sa Bible, dumating ang uwak, may dalang pagkain. Sa storya ng mag-asawang ito, dumating ang pusa, may dalang tosino. Anong ginawa ng mag-asawa? Ipinagtanong sa barangay? Hindi. Pag pinagtanong mo sa barangay, kukunin niya ng tanod. Ginawa ng mag-asawa, niluto agad at kinain. Nung makain po nila, ang sabi ng kapitbahay, nasaan yung tosino? Magalit ka man, alam ng Diyos, meron ka pang langgunisa sa refrigerator mo. At may mga lingkod ng Diyos na nangangailangan ng pagkain. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Pagkalipas ng panahon,
natuyo na po yung batis at hindi na bumalik yung uwak. Bakit? Kati ang uwak namatay na sa gutom. Anong ginawa ng Diyos? Pinagpala niya pa rin si Elijah gamit ang estranghero. Out of nowhere ay ginamit ng Diyos ang isang balo na hindi niya kakilala. Hindi niya po friend sa Facebook. Out of nowhere. Let me show you the verse. 1 Kings chapter 17 verse 7 following verses. After some time, the stream dried up because no rain had fallen in the land. Then the Lord spoke His word to Elijah. Verse 9, get up, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and stay there. Now, look at the next line. I have commanded a widow there to feed you. Inutusan ko na, bago ka pa pumunta, inutusan ko na ang balo, pakainin ka. Na hindi niya kilala ang balo na ito. Pero kilala ng Diyos. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Kinausap na ng Diyos ang mga taong magiging mabuti sa iyo bago pa nangyari ang akto ng kabutihan. You do not have to force people to like you. You do not even have to play politics to get the favor. You have been stamped by God's favor. Tinatakang ka ng pabor ng Diyos. Amen. Come on, amen. We call it the stamp of favor. Favor versus favoritism. Favor beyond politics. Maraming mga tao ang namumulitika. And the sad part, kahit sa simbahan, may mga taong namumulitika para lang makuha nila ang gusto nila. Pine-pressure nila ang pastor, pine-pressure po nila ang mga leaders, pine-pressure nila ang membership para makuha nila ang kanilang kagustuhan. That is politics. You don't have to do that. If you have the favor of God, God can give you the blessing without politics. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. May mga dinadala ang Diyos sa buhay mo, merong inaalis ang Diyos sa buhay mo. If people walk away, they are not yours. Because if they are yours, they would have stayed. Why? Because God can make them stay. They left simply because they were not really yours. A statement like that requires a verse. Kasi pag wala kang pinakitang verse, iisipin na mga nanonood sa broadcast ay may pinaguhugutan ka. Lalo na yung mga nagsususpetya na kapag ka nanonood, masyadong malikot ang kaisipan. Subukan mong basahin ang verse na ito, magiging malinaw sa iyo na walang hugot ang mga pahayag na ito. 1 John chapter 2 verse 19. They left us. However, they were never really part of us. If they had been, they would have stayed with us. But by leaving, they made it clear that none of them were part of us. Hindi sila naging bahagi kahit kailan. Huwag ikakasama ng iyong loob. Dapat bukas lang ang iyong kaisipan dahil ang iniisip lagi ng Diyos ay ang kabutihan mo. May dinadala ang Diyos na tao o mga tao, merong inaalis ang Diyos na tao o mga tao. At the end of the day, laging ang ginagawa ng Diyos ay sa ikabubuti mo dahil mahal ka ng Diyos. Maring magtatampo ka at di mo maiintindihan sa una. Pero mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Pilit mo mang isipin, hindi mo kayang unawain. Sabi ng Isaiah 55:8 and 9, my thoughts are not your thoughts, my ways are not your ways, for as the heavens are higher than the earth, my ways and my thoughts are higher than yours. Kaya nga, kailangan nating magtiwala sa Diyos. Yan po ang ginawa ng Diyos kay Elijah.
strangely, out of nowhere, ginamit ng Diyos ang balo upang siya'y pagpalain. Another part of the story, strangely, hindi lang ginamit ng Diyos ang uwak, hindi lang ang babaeng balo, ginamit din ng Diyos ang anghel para pagpalain si Elijah. Now, this is very strange. Pwedeng gumamit na lang ang Diyos ng taong available sa paligid, pero ginamit ng Diyos ang anghel. 1 Kings chapter 19 verse 5, following verses. Then he lay down, referring to Elijah, he lay down and slept under the broom plant. An angel touched him and said, "Get up and eat." An angel of the Lord, an angel touched him. Verse 6, when he looked, he saw near his head some bread baked on hot stones and a jar of water. So he ate, drank, and went to sleep again. Sarap buhay Kumain, uminom, at natulog. Kuminsan, kailangan mong gawin yan sa buhay. Huwag lang palagi. Sapagkat kuminsan dami ng nakaka-stress sa buhay, kailangan mo ring kumain lang, uminom, at matulog. Verse 7, the angel of the Lord came back and woke him up again. The angel said, "Get up and eat, or your journey will be too much for you." Verse 8, he got up. What did he do? He ate and drank. Wow. Alam niyo po ang storya niya. Si Elijah ay na-depress. Si Elijah ay na-stress dahil po sa kabit-kabit at patong-patong na mga circumstansya ng kanyang buhay. Basahin niyo na lang po ang kabuuan ng istorya. Ang punto na gusto ko pong iparating sa inyo, pwedeng gamitin ng Diyos ang anghel para ikaw ay pagpalain. Kung minsan, nakita mo, pero pagtingin mo, wala na. Minsan, nakita mo, tapos pagtingin mo, nasaan na? Yon ay maaring anghel na pinadala ng Diyos para ikaw ay pagpalain. Angels are real. They are ministering spirits sent to serve you. Look at the verse. Hebrews chapter 1 verse 14. Are not all angels ministering spirits sent to serve who? Those who will inherit salvation. Referring to us. Correct? Tayong magmamana ng kaligtasan. Angels are sent to bless you, to serve you, sapagkat hindi limitado ang Diyos para ikaw ay pagpalain. Acts chapter 12, you can read the story na pinagpala ng Diyos si Pedro na magpadala ang Diyos ng anghel upang siya'y ilabas sa kulungan. At siya po ay iligtas sa tiyak na panganib sa kinaumagahan sa balak ni Herodes na siya'y ipapatay. This happens within God's prescribed plan for everyone. Sometimes, God sent an angel to deliver you. Other times, God sent an angel to usher you to eternity, or in short, bring you to heaven. Depende sa plano ng Diyos sa buhay mo. Na bakit ko po sinabi ito? Sapagkat mababasa niyo po sa parehas na kapitulo, Acts chapter 12, nakulong si Santiago, pero walang dumating na anghel para siya iligtas. Sapagkat hanggang doon na lang ang plano ng Diyos sa buhay ni James. Ang pagdating ng anghel upang ikaw ay ilabas, o ang pagdating ng anghel para dalhin ka na sa langit, depende sa plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi natin alam ang kabuuan, kaya naniniwala tayo palagi kung anong malinaw na nakasulat sa Bible. Hindi ka pa mamamatay. Pinagpala ka ng mahabang buhay ng ating Panginoon. Amen. That is why we always confess, I will not die, but live and see the salvation of the Lord. Can you say amen? Amen.
Meron po akong sinulat na booklet, available din po sa ebook format, ang title, Practicing His Presence. Wala po kong enough time to fully explain this to you. I just hope that you will get a copy and read this ebook. Dito po sa ebook na ito, ipinaliwanag ko, some 38 years ago, I was 18 years old, nagkaroon ako ng karanasang makakita ng 3 anghel. Ito po'y naganap when I was 18 years old, 1984. Nag-lead po ko ng isang evangelistic team. Pumunta po kami sa Sariaya, Quezon. Nandun po ang buong istorya. Nagkaroon po ng panganib. Doon po sa aming krusada at dumating ang 3 anghel. Nakita po ng inyong lingkod, kitang-kita ko po, maliwanag na maliwanag. Nakita rin ng mga bata, pero hindi nakita ng lahat. Ang nakakita lang po ay ang mga bata at si Bishop Emmy. So kasama ako sa mga bata. I'd like to believe that. At kaya naman po nakita ko sapagkat yung batang katabi ko ang nagsabi sa akin, nakikita niyo po ba yung 3 nakaputi na hindi niya nga alam kung anghel yon? Hindi ko nakikita. So ako ay napaluhod at nanalangin. Naalala ko istorya sa Bible. Sapagkat may pagkakataon nakita ni Elisha, pero hindi nakita ni Gehazi. So nagpray si Elisha, nabuksan ng Diyos ang mata ni Gehazi, nakita niya. So I prayed to God and said, God, open my eyes that I may see. Kasi 2 sets of eyes tayo. Merong natural eye, meron din pong spiritual eye. So I prayed. I asked God, and I saw them. 3 angels. Nakita ko, mas matataas pa sila sa puno ng nyog. Kaya hindi totoo yung nakikita nyo mga anghel na maliliit. Mga baby angels. Hindi po. Giant po sila, ang lalaki. And cutting the long story short, and I want you to read the ebook, it's there. Mababasa niyo po ron how the angels came and delivered us doon sa storya na yon, sa panganib na yon. Nangyari din po ito, minsan sa buhay po ng aming panganay na anak ni Pastora Jo. Ang aming pong panganay na anak na doktor na po ngayon, si Doc S. Wee. Siya po ay 4 years old pa lang noon. 1993, nagkaroon kami ng car accident dito po sa may NLEX. Kahabaan po ng NLEX. Bumaliktad ang aming sasakyan 29 years ago. At nawasak yung sasakyan, wasak yung windshield, at nakataob yung aming sasakyan. At nagmamadali akong kalasin yung aming seatbelt at kalasin yung seatbelt ng anak ko para makatawid ako sa gitna ng NLEX. Dahil ang pumasok sa isip ko ay pagtaob ng sasakyan ay baka masagasaan pa po kami ng truck o kaya ng buses dahil expressway po yun. So agad-agad kong kinuha yung aking anak, tumawid kami sa gitna. Dumudugo po yung braso ko sapagkat sumayad po ito sa kalsada habang tumaob yung sasakyan. Hindi po ako napilayan, hindi nabali aking kamay. Pero nasugatan po yung aking braso. Dumudugo yung braso ko, karga-karga ko yung aking anak. At sinabi niya sa akin, Papa, may nakita po kong nakakulay puti sa gitna natin at nakahawak sa atin. Angels are real. Nagpapadala ang Diyos ng anghel sa panahong kailangan mo para ikaw ay pagpalain. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Hindi lang po yan minsan nangyari. Sa pangalawang pagkakataon, nakamotor naman po kami ng aking anak. Yung panganay ko pa rin pong anak. Hinatid ko sa eskwelahan, pagbalik, sinundo ko. At dito po naman sa kahabaan ito ng General Luis. Ako'y nakamotor. May tumawid na buntis. So, normally, pag nagmumotor ka, kailangan mo magminor. So, nagminor ako, tumawid yung buntis. Nung makatawid na po siya, lagpas na po siya sa kalahati ng daan, pumunta po ko sa gawing kanan upang magtuloy. Ang di ko maintindihan, yung buntis ay nagtsatsa. Pagtawid niya, bumalik siya.
Inisip ko na wag po siyang masagasaan, pinreno ko po agad. Bumaliktad yung motor. Angkas ko po yung anak ko sa likod. Bumaliktad yung motor. Hindi ko tinamaan yung bundis. Kami po ang nakataob. Iniisip ko ngayon tumayo agad dahil hanapin ko yung anak ko kung saan napunta. Pagtayo ko, hindi ako makatayo dahil nadaganan ako ng motor. Pagtayo ko, hinahanap ko yung aking anak, nandun sa gilid ng kalsada. At ang sabi sa akin, ano nangyari? Tinatanong niya ako kung ano nangyari, nandun siya sa gilid ng kalsada, nakataob ako. Siya nga ang gusto kong tanongin kung ano nangyari. Dapat sana nakabaliktad din siya, dapat sana tumaob din siya, nandun siya sa gilid. So ang iniisip ko, bago tumaob yung motor, kinuha siya ng anghel, nilagay sa gilid. Ang sabi ko, Diyos ko, ba't hindi ako sinama? Sabi siguro ng anghel, kaya mo na yan. Mga kapatid, totoo ang mga anghel. Sila ay isinusugo ng Diyos pag kailangan mo. Mahal ka ng Diyos. Palakpakan si Lord. Amen. Very unusual. Also very unusual, you can be blessed by the unbelievers. Kahit yung mga unbelievers, pwedeng gamitin ng Diyos para i-bless ka. For example, mababasa niyo po sa Genesis chapter 12 that Abraham was blessed by Pharaoh, king of Egypt. Unbeliever yan. Pero ginamit ng Diyos. Also, you can read in the book of Genesis chapter 20 that Abraham was blessed again by Abimelech, king of Gerar. Amazing. Kahanga-hanga. You don't have to do the politics for them or for you to get them to help you. Kayang gamitin ng Diyos kahit ang mga hindi naniniwala sa iyo. Sapagkat talagang nakatakda ka para sa pagpapala. Kaya kung sino ang available sa araw na iyon, unbeliever man, pwedeng gamitin ng Diyos para iparating sa iyo ang pagpapala. Can you say amen? You can read in the book of Nehemiah, chapters 1 and 2, that the Jews were blessed by King Artaxerxes when he allowed Nehemiah and supported the whole project. He provided all the materials needed for the project. Sino po ang nagbigay ng pahintulot? King Artaxerxes. Sino po ang nag-provide ng lahat ng materials? King Artaxerxes. Hindi po siya believer. Siya po ay pagan king. Kaya kahit sino pwedeng gamitin ng Diyos. Marami akong pwedeng istorya po sa inyo na istorya ng mga kasama naming pastor sa EMI. As you all know, EMI is connected to over 500 churches and over 1,000 pastors. May mga istorya kaming narinig na mismo yung kanila pong church, yung lupa na tinayuan ng church ay donated ng unbeliever. O kung minsan yung church nila ay donated by a mixture pastor. So hindi niya kapwa full grace. Pero hindi na limitahan ng Diyos, pwede niyang gamitin kahit yung hindi naniniwala sa full grace, kahit hindi mismo naniniwala sa Panginoon, sapagkat kayang gawin ng Diyos ang lahat. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Bakit po? Proverbs 21 verse 1 tells you, the king's heart is in the hand of the Lord. He directs it like water course wherever He pleases. Now, moving on. This one will shock you to the bones. You can also be blessed even by your enemies. Strangely. Medyo kaya pa nating tanggapin, gamitin ng Diyos ang di mananampalataya. Pero mismo ang iyong mga kaaway, ang mga gossipers, mga critics, mga detractors, mga taong laban sa iyo, mga naninira sa iyo, pwedeng gamitin ng Diyos para pagpalain ka. Sabi ng Psalms 23 verse 5, you prepare a table before me
in the presence of my enemies. Na bakit hindi na lang tayo pagpalain sa pamagitan ng pag-alis ng ating mga kaaway? Parang iniisip natin, Lord, mas masaya yata ako pag nawala na ang mga taong ito. Mas masaya yata ako, Lord, pag inalis mo na ang mga kaaway na ito. Pero sa karunungan ng Diyos, hindi niya inaalis ang mga kaaway, kundi itinataas ka ng Diyos sa gitna ng mga kaaway. Para makita nila kung paano ka pinaburan ng Panginoon. Nalulugod ang Diyos, panoorin sila na lumuluwa ang mata at tumutulo ang laway sa panonood kung paano ka pinaburan ng Diyos, kung paano ka pinagpala ng Diyos. At nakukonsimi sila sa pag-iisip, paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Paano nangyari yun? Hindi ko kayang ipaliwanag. Yun ang pabor ng Diyos. Yun ang pabor ng Diyos. Shout amen. My enemies inspire me to believe for greater things. Honestly. Not out of pride, but out of a holy determination of not giving my detractors the pleasure of seeing me fail. Ayaw ko naman pasayahin sila na makita nilang nabigo ako. Kaya ako'y palaging nananalangin sa tagumpay at pabor at pagpapala sapagkat kapag nakita nila ito, ay makikita nila ang Diyos ay nasa panig mo. Palakpakan si Lord. Amen. I am believing God for grace-filled successes, for God's glory and to the displeasure of my critics. May mga laban sa mensahe ng biyaya na ina-announce pa nila sa kanilang church at sinasabi, huwag kayong manonood kay Bishop Emmy. Thanks for the advertisement, yo. Meron kami mga nakakausap sa mga malalayong lugar, nagkukwento sa amin, linggo-linggo daw na ginawa ng Diyos, ay ina-announce na huwag manood kay Bishop Emmy. Ang nakalimutan niya, lalong nanonood ang mga tao. At mayroong lumapit sa akin, ang sabi niya, Bishop, sabi ng pastor namin, huwag manood sa iyo. Naintriga ako linggo-linggo sinasabi, nanood nga ako. Naku, nung manood ako, ang linaw pala ng mensahe ng biyaya, ang tinapos na gawa ni Kristo. Amen. Tandaan, negative publicity is still a publicity. Kaya, salamat, mga pastor. Salamat, Salamat. Pinopromote nyo si Bishop Emmy, ang mensahe ng biyaya, ang EMI sa kabuuan, sapagkat sa totoo lang, hindi nyo kayang pigilin ang mensahe ng biyaya. Ito ay gawain ng Panginoon. Amen. Amen. Maybe you are facing an enemy right now, but don't be discouraged. They are not there to defeat you. They are there to promote you. Ginagamit sila ng Diyos para itaas ang iyong buhay. No one, as in no one wants the kiss of Judas. Sino sa inyong gustong mahalikan ni Judas? Now, tinatanong ko po kayo. Itaas ang kamay ng gusto nyo ng halik ni Judas. No one, as in no one wants the kiss of Judas. But listen up. Listen, makinig. That kiss signals Jesus' arrest. And that arrest leads to his death. And that death leads to resurrection. And that resurrection brings redemption. Hallelujah! Amen! Hindi maganda ang halik ni Judas. Pero kung wala yung halik ni Judas, hindi alam ng mga sundalo kung sino ang dadakpin. At kung hindi alam kung sino ang dadakpin, hindi alam kung sino ang papatayin. At kung walang napatay, wala pong inilibing.
Kung walang ililibing, walang muling mabubuhay. At kung walang kamatayan at muling pagkabuhay, wala tayong kaligtasan. Ginamit ng Diyos ang halik ni Judas upang magdala ng pagpapala at pabor sa atin sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus at kanyang muling pagkabuhay. Shout amen. Amen. Kung minsan ang halik ni Judas ang maghahatid sa iyo sa kamatayan ng lumang nakasanayan patungo sa bagong karanasan. Kung minsan, ang halik ni Judas ang mag-aalis sa iyo sa luma at masamang mga kaibigan para dumating sa iyo ang mga bago at tunay na kaibigan. Kaya huwag isipin, masyadong masama ang halik ni Judas. Learn to thank the Lord for the Judases in your life. For without them, you might not have seen the resurrection of the newness and the fullness of your destiny. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Nothing happens by accident. Everything happens for a reason. Not to defeat you, but to promote you. Kaya relax lang. Relax. Sabi mo sa iyong katabi, relax ka lang. Sagot ka ng Panginoon. Palakpakan si Lord. Come on, give Him praise, give Him praise. How are you? All is well. Hindi ho nakamamatay ang halik ni Judas. Sapat ang biyaya ng Diyos. Philippians chapter 1 verse 28, don't be intimidated in any way by your enemies. This will be a sign to them that they are going to be destroyed, but that you are going to be saved even by God Himself. Can you say amen? Exodus chapter 1 verse 12. But the more they, referring to the Egyptian, the more they afflicted them, referring to the Hebrews, the more they multiplied and grew. The enemy may think he is stopping you, but the truth is, he is increasing you. Kasi kayang gamitin ng Diyos ang pinakamasamang tagpo ng buhay mo, turn it around for your own good, because God is God and we are not. Palakpakan si Lord. Amen. Sometimes, when God wants to promote you, He doesn't send you a good break, but He sends you an enemy. Kaya kung minsan gusto ka itaas ng Lord, ang pinapadala niya sa iyo, hindi good break, kundi kaaway. Pinapadalang ka ng paraon. Sapagkat the more ina-afflict ka ng paraon, the more nag-expand ka, the more nag-grow ka, sapagkat hindi kayang talunin ang biyaya ng Diyos. Hindi kayang talunin ang biyaya ng Diyos. Give Him praise, give Him praise. Hallelujah! Shout amen. What is unusual blessing? Number one, it comes in unusual ways. Number two, I'll close with this. It happens in unusual times and places. Nangyayari minsan yan sa mga di pangkaraniwang pagkakataon o mga pagkakataon, mga di pangkaraniwang lugar o mga lugar. Kaya nagulat ka, bakit ngayon nangyari? Bakit dito nangyari? Kasi nga, unusual eh. Hindi yun ang ini-expect mo. Genesis chapter 26 verse 1. Now, there was a famine in the land, beside the earlier famine of Abraham's time, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistine, where? In Gerar. Unusual time, time of famine. Unusual place, Philistine. Unusual place, Gerar. It is a town of the Philistines. Kaya hindi yan pangkaraniwan. Look at verse 2. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Egypt is always going down. Egypt is a picture of the world. Do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Where is that? In Gerar. Verse 3. Stay in this land, the land of Gerar, for a while. I will be with you
And I will bless you. Where? In the land of Gerar. When? In the time of famine. Ang promise ng Lord, I will bless you in the time of famine. I will bless you in Gerar. Unusual time and unusual place. Stay in this land. Now, look at the next line. For to you and to your descendants, I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Naging mabait ang Diyos kay Isaac dahil kay Abraham. Tawag dito Abrahamic Covenant. Namanata ang Diyos na pagpalain si Abraham at ang kanyang angkan. Ang tawag diyan Covenant Promise. Kung totoo ito, ayon sa lumang kasunduan, mas totoo ito sa mas mainam, mas matibay ang bagong kasunduan. Namanata ang Diyos Ama sa sino mang nasa kanyang anak, pinagpala na at pinaburan ng ating Diyos. Amen. Hindi ka pinagpapala ng Diyos dahil sa iyong performance. Hindi ka pinagpapala ng Diyos dahil madasaling ka, palabasa ka ng Bible, ang laki ng offering mo, o ikaw ay active. Maganda lahat iyon. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit pinagpala ka ng Diyos. Ang tanging dahilan kung bakit pinagpala ka ng Diyos dahil merong tipan ang Diyos Ama sa kanyang anak, nang sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay pinagpala at pinaburan ng Diyos. Amen. Nagagawa mo ang lahat ng ito: pagbabasa ng Bible, pananalangin, pagbibigay at serbisyo, hindi para pagpalain, sapagkat pinagpala ka na ng ating Panginoon. Shout amen! Shout amen! Kung ang lumang kasunduan ayon sa dugo ng hayop ay mabisa, lalo tigit ang bagong kasunduan ayon sa dugo ni Jesus. Kaya huwag ka mag-alinlangan. Nakatakda ka sa pagpapala. Maring sa ngayon, hindi mo siya nakikita o hindi mo siya nararamdaman. Pero patuloy ka lang maniwala. Sabagat kung hindi magandang nangyayari, hindi yan ang last chapter ng buhay mo. Patuloy lang ang pagbasa, patuloy lang ang pagbasa. Darating ka sa pinakamagandang kapitulo ng buhay mo. Pinagpala ka at pinaburan ka ng ating Panginoon. Shout amen! Verse 12, so beautiful, Isaac planted crops in that land. Where? In Gerar. And the same year, what year? The year of famine, reap 100-fold. And pray tell me why? Because the Lord blessed him. Hindi swerte. Sabi na ba, swerte ka pare, swerte ka. Tapos yung sumunod na linggo, bumalik yung pare, malas ka pare. Ano ba talaga, swerte o malas? Kapag naniniwala ka sa swerte, maniniwala ka sa malas. Ang mga anak ng Diyos ay hindi po naswertihan. Pinagpala tayo at pinaburan ng ating Panginoon. Amen. We are not lucky. We are favored. We are blessed. We are charito, blessed and highly favored of God. Shout amen. Verse 13, the man, referring to Isaac, became rich and his wealth continued to grow. When? Amidst famine. Where? In Gerar. Unusual time, unusual place, until he became very wealthy. Not just wealthy, very wealthy. Kailan yan ginawa ng Diyos? Sa panahon ng tagutom. Saan yan ginawa ng Diyos? Sa lupain ng Gerar. Hindi limitado ang Diyos. Nabasa nyo sa Bible, I will bless you in the city and I'll bless you in the field. It's your choice. Kung piliin mo magstay sa city, you're blessed. Kung piliin mo magstay sa field, you're blessed. Dahil ang pagpapala wala sa lugar. Ang pagpapala ay nasa Panginoon. At pag sinamahan ka ng Panginoon, magtatagumpay ka. Ang mabuting balita sa bagong kasunduan, sinamahan ka na at hindi ka na iiwanan ng Panginoon. Shout, amen. Psalms 37 verse 19. Look at the beautiful promise. In
times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty. Hindi makakaraos lang. In times of famine, in days of famine, not just enough, more than enough. Paapawin niya ang pagpapala upang hindi ka lang recipient, kundi magiging channel of blessing ka. Hindi ka lang pagpalain, ginagawa ka pang pagpapala ng Diyos. God makes everything beautiful when? In its time. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Unusual time for us, but always God's perfect time. Dahil lahat ng time para sa Diyos ay perfect time. Can you say amen? Amen. Look at this again. What is unusual blessing? Two descriptions of unusual blessing. Can we read it out loud? Ready? Number one, it comes in unusual ways. Number two, it happens in unusual times and places. it happens in unusual times and places. The big idea is in Christ, you are forever blessed. You are forever blessed. Come on, give him praise. Woo! Come on, sabay-sabay. Ano po ang big idea? In Christ, you are forever blessed. In Christ, you are forever blessed. You are forever blessed. You are blessed all the way, and you are blessed all the time. All the way, in usual way, in unusual way, all the way, all the time, and all the way, all the time, forever blessed. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. What is the big idea? In Christ, I am forever blessed. Sabihin natin, in Christ, I am forever blessed. One more time. In Christ, I am forever blessed. Totoo po yan. In Christ, you are forever blessed. And we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Not only be saved, but also be forever blessed. Can you say amen? Tanggapin mo ang Panginoon, hindi ka lang maligtas, kundi ikaw ay pinagpala na at pinaburan. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus, taas mo ang iyong kamay habang nanonood ka sa broadcast na ito. Mga kabiyaya sa loob ng bulwagang ito, samahan po natin ang atin po mga bisita na nanonood sa broadcast na ito at tayo po'y manalangin. Itaas natin ang ating dalawang kamay, manalangin po tayo ng pagtanggap. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Ipinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y dadako sa banal na komunyon. Please get your communion elements and let's do this together, mga kabiyaya. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihan na simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Ate po itaas ang atin pong dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Come on, give Him praise. Thank you, Jesus. Sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? In Christ, you are forever blessed. And you can even say it, in Christ, I am forever blessed. Can we say that together? In Christ, I am forever blessed. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity to bless this ministry with your love offering. Last of all, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito.